Asan ang kanyang libing, bayan ngayo'y nagpupundi, sabay-sabay nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ang bunga ng pananampalataya sa Diyos ay pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. Ipinapaalala ng ating mga pagbasa sa araw na ito na ang Diyos ay higit sa lahat. Kaakibat ng pag-ibig na ito sa iisang Diyos ay pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Ipanalangin natin sa misang ito na sa tulong ng grasya ng Diyos, tayo naway mamuhay ng ayon sa ating pananampalataya. Ibigin ang iisang Diyos ng buong puso at lakas at ipakita ito sa pagdilingkod at pagmamahal sa kapwa. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ng Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang akin ang siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kaniyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kawayan mo naman yung katabi mo, batiin mo. Kawayan mo. Sige na. Para naman, tayo dito, close tayo, no? Kawayan mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa wakas, sa unang pagkakataon, may isang eskriba ang nagtanong kay Jesus ng walang bahid na kasamaan. Walang bahid na kasamaan. Unang pagkakataon. Madalas po kasi, kapag tinatanong si Jesus ng mga eskriba, ng mga pariseyo, ng mga dalubhasa sa batas ng Diyos, lagi itong mayroong motibong masama. Lagi nilang sinusubok si Jesus. Tinitignan nila kung ano ang isasagot ni Jesus. Hinuhuli nila si Jesus sa sarili nitong bibig. Ganyan lagi, kapag tinatanong si Jesus, mayroong bahid ng kasamaan. Pero ngayon, ang tanong ng eskriba kay Jesus, walang bahid, walang masamang motibo. At ang kanyang tanong, alin ang pinakamahalagang utos? Aling utos ang pinakamahalaga? Sinagot ito ni Jesus ng derecha. Sinagot ito ni Jesus ng walang kagatol-gatol. Alam niyo po kasi, sanay na si Jesus na tanungin ng may bahid, ng may motibo. Kaya madalas, pag ganoon ang nangyayari, ang ginagawa ni Jesus, hindi niya sinasagot ng derecho. Binabalik niya yung tanong sa kanila. Mautak din si Jesus, ano? Kapag tatanungin mo ko at gusto mo lang akong subukin, hindi kita sasagutin. Ibabalik ko sa iyo yung tanong. Pero ngayon, dahil walang bahid ng kasamaan ang tanong,
Sinagot ito ni Jesus ng diretsa. At ang sabi niya, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At nang makita ni Jesus na naunawaan ito ng eskriba, sinabi niya sa kanya, malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Alam niyo po, mahalaga sa mga Hudyo ang pagsunod sa batas ng Diyos. Dahil dito, nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Ibig sabihin, kapag sumusuway ka sa Diyos, hindi ka maliligtas. Kapag hindi mo sinusunod ang batas ng Diyos, hindi ka pwedeng maligtas. Kaya naman, ganun na lang ang mga Pariseyo, Eskriba at mga Hudyo, kaparticular sa pagsunod at pag-alam sa batas ng Diyos. Noong panahon ni Jesus, umabot sa mahigit 600 na batas ng Diyos. Sa Lumang Tipan, 10 lang ang binigay ni Yahweh. Kay Moises, 10 lang. Pero dahil itong mga Pariseyo na to ay masyadong rigid, nadagdagan, umabot sa 600 na mga batas. Grabe, no? Ang daming dapat sundin. Kaya nga, nagtanong itong eskriba kung alin ang pinakamahalaga. Naniniwala kasi ang mga Hudyo na pantay-pantay lahat ng batas. Kaya naman hindi pwedeng baliwalain ang bawat letra ng batas. Alam nyo, yung 600 na yon, kinakabisa, minimemorize ng mga Hudyo lahat. Tayo nga, 10 commandments lang. Hindi pa natin makabisa. No? Sila, mahigit 600 ang kailangang kabisahin. Pero sa pagkakataong ito, binuod ni Jesus sa 2 pinakamahalaga ang humigit kumulang 600 batas. Sa isang banda, ang galing din naman napaka maingat ng mga Hudyo na huwag masuway ang utos ng Diyos dahil iniisip nila ang kanilang kaligtasan. Tayo kaya, pinag-iingatan din ba natin na masuway ang Diyos? Nag-iingat ba tayo na matupad natin ang utos ng Diyos? No? Parang nakakahiya, minsan, tayo, pag nagkasala, parang baliwala na lang. Pero itong mga Hudyo, iniisip nila yung kanilang kaligtasan. Kaya naman, magandang matuto tayo doon sa 2 buod at pinakamahalagang utos ng Diyos. At ito ay nakasentro sa pag-ibig. 3 bagay lang po. 3 bagay ang pumasok sa aking isip kapag pinag-usapan ang pag-ibig. Madali lang pong tandaan. Una, ang pag-ibig dapat tapat. Ano po yung una? Hello. Ano po? Dapat, ang pag-ibig dapat tapat. Dahil walang pag-ibig kapag ito ay may panloloko. Hindi pag-ibig
kapag ikaw ay nagsisinungaling at walang pagmamahal kapag merong pandaraya. Ang katapatan, ang buhay ng pag-ibig. Bahiran mo ang katapatan, ang pag-ibig ay mamamatay. Kapag nabahiran ang katapatan, ang pag-ibig ay namamatay. Kaya, hindi pwedeng iniibig mo ang Diyos at ang iyong kapwa nang mayroong kasinungalingan. Dahil ang pag-ibig na may kasamaan ay nagiging kasalanan. Ang pag-ibig na may kasamaan ay nagiging kasalanan. Tandaan, pag walang katapatan, pag mayroong kasinungalingan, kapag mayroong panloloko, walang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig dapat tapat. Dapat tapat. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin iniibig mong Diyos, Katoliko ka, pero nagsisimba ka sa iba. Anong tawag natin sa ganon? Salawahan. 'Di ba? Yung nagpakasal ka, meron kang asawa, pero inuuwian mo iba. Oh, 'di ba? Walang katapatan doon at walang pag-ibig doon. Ang tawag doon, salawahan. Ang pag-ibig dapat tapat. Pangalawa, ang pag-ibig dapat buo. Ano po yung una? Dapat tapat. Pangalawa, dapat buo. Madalas ko po itong sinasabi na hindi pwedeng hinahati ang pag-ibig. Dahil gaya ng puso, ito'y laging buo. It's either mahal mo o hindi mo mahal. Hindi pwedeng hati. Uso yan ngayon no? Yung magtitira ako para sa sarili ko. So hinati mo yung pag-ibig. Kalahati binigay mo, ano yung kalahating binigay mo? Nasa'yo? Hindi rin pwedeng kalahati lang ang pag-ibig mo sa sarili mo. Dapat buo. Buo ang pag-ibig na binibigay mo, buo rin ang pag-ibig na binibigay mo sa sarili mo. Ang pag-ibig hindi tinitingi. Ang pag-ibig hindi hinahati. Ang pag-ibig hindi tinitimbang. Kaya mga magulang, kung meron kang 6 na anak, dapat 6 na buong pag-ibig din ang binibigay mo. Hindi pwedeng may paborito. Anak mo yan Pwede ba yon? Isang pag-ibig, pipira-pirasuhin mo sa mga anak mo? Ano yan, monay? Ang pag-ibig dapat buo. At kapag sinabi mong mahal mo ang Diyos, dapat buo. Kaya nga, sinabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip, buong lakas, buong puso, buong kaluluwa. Hindi kalahati, buo. Dahil ang pag-ibig dapat buo. Malinaw po? Pangatlo, ang pag-ibig dapat mabuti. Ano po yung una? Ang pag-ibig dapat tapat. Pangalawa, ang pag-ibig dapat buo. At pangatlo, ang pag-ibig dapat mabuti. Kahit kailan, ang pag-ibig dapat dinadala ka sa kabutihan. Kaya kung ikaw ay napapasama o nagiging masama, baka walang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, walang ibang hinangad, kundi ang mabuti at mapabuti ang iba. Kaya ang pag-ibig na may pang-aabuso, hindi pag-ibig.
ang relasyon na mayroong pananakit, walang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig dapat laging mabuti. Kaya hindi totoo yung sinasabing bawal na pag-ibig. Walang ganun. Ang tawag dyan, kasalanan. Dahil ang pag-ibig hindi dapat bawal. Dapat ito ay mabuti. Dahil ang pag-ibig naghahangad ng kabutihan. Pag-ibig ang sentro ng batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos, ang daan ng ating kaligtasan. At ang ating kaligtasan, ang regalo ng Diyos sa tao na galing sa kanyang tapat, buo, at mabuting puso. Tandaan, ang pag-ibig dapat, una, tapat, buo, at mabuti. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig ng Ama, tayo ay nagkakabuklod. Kaya buong tiwala tayong dumulog sa Kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayong manalangin at ating sambitin. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap. Bagkus, patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon, masalamin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Hesukristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami.
Mapagmahal naming Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo sa iyo ng iyong kawan. Gawin mo nawang dalisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal, mabigyan ka namin ng tapat na pagsamba at makapaglingkod kami sa kapwa ng may kababaang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang-unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mulat, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May hihigit pa kaya dakila sa pag-ibig lalaan? Ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo ay kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Kayo'y di naalipin, kundi kaibigan ko. Lahat ng mula sa buhay, na lahat ko na sa inyo. Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang nyo. Loob kong humayo kayo nang magbunga ng ibayo. Ito nga ang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinito ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, para mo ang
po ang lahat.